Okay mga kababayan, magandang gabi pong muli. May nakalimutan akong i-take up. Actually, hindi ko na idinugtong ito kanina kasi sobrang mahaba na yung video ko kanina. Mapapahaba masyado kaya in-split ko na lang. Ang gusto ko naman pong pag-usapan natin ngayon, tungkol pa rin ito kay Maharlika. Siguro ko, sa sobrang paninira po ni Maharlika, siguro kailangan po natin kasing i-counter ito. Kasi namimihasa na parang buwelong-buwelo sa ginagawa niya. Kung sino-sino na lang ang sinisiraan. Ang pag-uusapan po natin ngayon mga kaibigan, mga kababayan, isa sa mga taong sinisiraan ngayon ni Maharlika ay itong fashion designer na si Abel Bacudio, na tinatawag niyang scammer, na porke ang chismis yata na nakarating kay Maharlika, mukhang nirigaluhan yata ni First Lady itong si Abel ng condominium dyan sa Quezon City na nagkakahalaga ng 26 million pesos. Hala, mayroon palang ganun kamahal na condominium, ano? Ano kaya itsura nun? Wow! Sana katira din ako sa ganun, ano? Ngayon, ang natirhan kong condominium noon, dyan sa Manila, ang halaga lang noon, magkano ba yun? 8 million yata. Pero 26 million, gaano kaganda yun, ano? So, ito po. Kasi nakakabuisit na po itong inuugali ni Maharlika na ito, na dating Pilipino, kumbaga itong mga tao pong sinisiraan niya, ay Pilipino. Sana, dahil dati naman siyang Pilipino, dahil ang citizenship niya ngayon po ay sa papel lang naman. Dahil ang totoong lahi niya ay Pilipino. Kaya nga siya sobrang nakikialam dito Kasi kinukonsider pa rin niya ang sarili niya na Pilipino. Pero, itong ginagawa niya, pagka-anti-Pilipino ito. Porque, ngayon, ito pong si Abel Bacudio, ang hindi ko lang po alam kung sino ang unang naging kaibigan ng mga Marcos. Ang akala ko, dati, si Maharlika ang unang kakilala ng mga Marcos, ng Marcos family, at itong si Abel ang nagpatulong kay Maharlika. Pero ngayon may nalaman ako na it's the other way around. Na ang totoong unang naging kakilala ng mga Marcos ay si Abel Bacudio. Dati na itong may business transaction sa Marcos family. Na ang sabi nga, itong si Maharlika ang lumapit kay Abel na nagpatulong makalapit sa mga Marcos. So, ibig sabihin, kung totoo man po ito, si Maharlika pala ang may utang na loob kay Abel Bacudio. Hindi dun sa, not the other way around. So, ngayon, sa sobrang paninira po ni Maharlika dito kay Abel Bacudio, kesyo nagkaroon ng ganito kamahal na kondo. Di ba ganun din naman ang ginawa niya kay doon sa ibang mga kaklose ngayon ng Marcos family, kagaya ni Thinking Pinoy, na kesyo yung bahay ni Thinking Pinoy dyan sa Baguio, bigay din ni Lisa Marcos. Sabi naman ni Thinking Pinoy, sariling pundar niya yun. Anyway, so balik tayo kay Abel Bacudio, no? Ngayon, since ito nga po, target ito na sirain ni Maharlika, tiningnan ko po sinerch ko po yan may nakita ako na, parang yung background ni Abel Bacudio. At nalaman ko po doon na Bicolano pala ito. O di, kababayan ko. Kaya siyempre,
Siyempre, pag nakakita ka ng kababayan, di ba, interested ka, nagiging malapit ang loob mo, natural na yon. So, ito pa lang si Abel Bacudio ay taga Camarines Sur, taga Buhi, Camarines Sur. Malapit yan dito sa amin. At pangsyam sa 10 magkakapatid at mahirap lang sila noong araw. Dahil ang tatay yata nito ano ba yon? Engineer. Hindi naman engineer, yung parang ano lang. Nakalimutan ko yung ano ng tatay. Pero yung mother niya ay isang modista, dressmaker, mananahi. Kaya yun ang naging influence kay Abel. Yung mother niya ang naka-influence sa kanya kung bakit naging ano siya sa fashion design. At dati po silang mahirap at marami rin pong dinaanang hirap sa buhay. Itong si Abel Bacudio. Ibig sabihin, ito naman po ang talagang usual na background ng mga Pilipino. Even Maharlika, according to her, naging mahirap din naman sila. Hindi tayo nabuhay with a silver spoon. So ito nga pong si Abel, mahaba po ang tinahak niya sa buhay niya para makarating dito sa kinaroroonan niya ngayon, ay dumaan po siya sa mga sa proseso ng buhay na nawawala ako sa ibig sabihin, naging successful siya, dumaan siya sa natural na proseso ng pag-abot sa pangarap. At ito na nga po, sa ngayong panahon, very successful na itong si Abel Bacudio, to the point na ito po ang kumbaga ito ang rurok ng iyong tagumpay. Ikaw ang mapili na nagdadamit, gumagawa ng damit sa first family. Yung mga damit ni First Lady Lisa, yung mga barong ni PBBM, mga barong ng mga anak, ikaw ang gumagawa. O diba, napakalaking achievement noon. And aside from that, doon nga nakita ko doon sa mini bio ni Abel Bacudio. Nagka-interest niya ako nung nakita ko na taga Kamsur siya. Kapwa ko Bicolana. At napakabuting tao. Mayroon po siyang mga natulungan, mayroon siyang mga charity work, ang dami niyang mga awards, both local and international awards with regard to fashion. So hindi po siya pipitsuging fashion designer. Hindi siya isang yung mananahi sa barangay. Although yung nanay niya, yung mother niya, dating mananahi sa barangay. Dumaan po siya ng mga steps to success. Kaya sana naman po itong si Maharlika, ng buwisit na babaeng ito, na masyadong mapanira, tatawaging scammer itong si Abel. Ang tingin ko po dito kay Maharlika, naiinggit. Inggit na naman po ito. Naiinggit saan? Dahil si Abel Bacudio nakadikit sa Malacanang. Imagine, hanggang sa matapos ang termino ni PBBM, even up to kung hanggang kailan yan, basta nagugustuhan nila ang trabaho ni Abel Bacudio, who knows na tuloy-tuloy ito ang pagdidesign niya ng mga damit nitong first family. Ngayon, porki kasi nakadikit ang Abel Bacudio sa first family sa Malacanang na pinangarap ni Maharlika, kaya niya ngayon sinisiraan, tinatawag niya na scammer. Ito, ganito po ang take ko po dyan. Itong sinasabi ni Maharlika na condominium ni Abel dyan sa Quezon City na worth 26 million ang halaga, na according to the chismosa,
dyan sa Amerika ay regalo daw ni First Lady. Now, bakit naman magre-regalo si First Lady Lisa Marcos ng ganito kabongga na regalo? Ha? Hindi kaya tumatanaw ng utang na loob ang First Lady? Dahil nagugustuhan nila, buong pamilya, yung designs ni Abel na maaaring hindi ni Abel pinapabayaran. Kung pinapabayaran man, kasi sa isang negosyante, kung ako negosyante, halimbawa ako yung fashion designer, ano ba naman yung ikaw na ang nagdadamit ngayon sa buong pamilya? Kahit hindi mo nasingilin yan eh. Although sobrang kaya nilang magbayad, pero imagine, ikaw ang gumagawa ng damit ng first family. Yun pa lang po, malaki ng yun. Malaking plus sa negosyo mo. Kasi siyempre, nakita na, ang gaganda naman talaga ng mga suot na barong ni PBBM. May magtatanong dyan, sino kaya ang gumawa nag-create ng mga sinusuot ni PBBM na barong? Ay, si Abel Bacudio. Di ba? Doon kikita na lang si Abel Bacudio. Kahit hindi siya kumita dito sa first couple, but I don't think na hindi talaga yan binabayaran ng first family. Kasi ilang damit yan. Kung araw-araw ibang damit ang sinusuot, siyempre kahit papano may puhunan din yan. Maaaring hindi naman talaga libre lahat. Maaaring mayroong libre dyan, mayroong binabayaran. Now, kung hindi man halimbawa, hindi yan pinapabayaran ni Abel Bacudio, baka yun na ang bayad nila nung first family. Ang regaluhan si Abel ng isang condominium. Biruin mo kung for 6 years siya ang gagawa ng damit ninyo. Natural. Patas lang ang laban. Walang naapi, walang nakaisa. Siyempre, kung dinadamitan kayo, natural kahit ako. Ganito ako kayaman, libre ang damit, o kaya ko magbigay ng halagang 20 million na condominium, magbibigay ako. Why not? Regalo sa isang tao na nagdadamit sa'yo. And that's business. Naiinggit lang po ito. Abel Bacudio, huwag mo pinapansin yan. Pero ang balita ko, ididemanda yata ni Abel Bacudio. Pupunta yata ng Naku, well, pwede naman. Total, anyway, may pera ka naman. Kaya mo, pero magastos yan. $2 yan. Kukuha ka ng abogado mo. Sa Amerika pa rin siguro. At sa pabalik-balik mo na lang tuwing may hearing, Amerika yan. Magkano gagastusin mo dyan? Bueno, kung mananalo naman, di ba? Ang natalo yun ang nagbabayad. At palagay ko naman may panalo siya dyan. Dahil paninirang puri. Kung ma-justify ba naman itong sinasabing regalo ng First Lady, may dahilan po para magregalo ang tao. Ganito kamahal na klaseng regalo? Siguro ko naman, malaki rin yung nagawa ng tao, kaya ka nireregaluhan ng ganito kalaki. Diba, mga kababayan? Tama, hindi? Sa palagay ko po, naiinggit lang ito si Maharlika. Talagang naiinggit lang yan. Inggit. Nasusunog na po siya ng inggit ang buong pagkatao niya. Naiinggit siya kay First Lady dahil nasa Malacanang.
Dahil mukhang may crush siya kay Bongbong Marcos eh. Sa totoo lang. Pa-charming siya kay Bongbong Marcos noon. In-interview, nakadamit ng sexy. Inggit yan. Inggit siya kaya hindi siya ang nasa Malacanang. Hindi niya nakuha hindi niya natupad yung binabalak nilang maitim. Yung maging consul at maging sa officer sa immigration, yung close friend niya. Lahat na lang sinisiraan eh. Pag nakita niya na, ano ba may si Maharlo pa? Walang kasawa-sawa sa, hindi ba ito napapagod magsisisigaw dyan sa vlog niya? Ako nga, 3 videos lang ang sunod-sunod na gawin ko. Ayan, namamalat na ako. Oh. Actually, gusto ko nga magpahinga muna kasi talagang nagagasgas ang lalamunan ko. What more kung magla-live ng mahigit 1 oras, 2 oras. Siguro kung magla-live ako mga 1 hour, ang 1.5 lang siguro. Alam mo bakit hindi ako nakapag-live? Hindi ba ako marunong? Gusto ko nga mag-live eh. Wala kasing tumutulong sa akin. Wala naman ako. Inaaral ko pa. Now, so ito nga po, kababayan ko pala ito si Abel Bacud. Bukod po dito sa sa pagdadamit na ito ni Abel ngayon, during the campaign po, nakatulong man po ito si Abel Bacudyo. Dito sa campaign, mga sinuot ng, di ba namigay si Abel noon ng mga jacket na mayroong BBM? Pati nga si Maharlika, binigyan siya ng ilang damit ba ang may jacket pa na BBM? O, pinamimigay niya. Hindi niya binenta. Binigay ng libre. Dahil gusto niya makatulong sa BBM na manalo. Kung ano man ang purpose ni Abel Bacudyo, bakit gusto niyang manalo si BBM? 'Di ba? Hindi lang 'yun dahil sa negosyo niya. Gusto man niya siguro na para sa bayan na rin. 'Di ba? At yung tulong niya 'yun. Kung may kaisipan si Abel Bacudyo gano'n na tutulong ako mangampanya kay BBM para siya ang maging pangulo nang sa gano'n ng bansa natin ay umunlad. O di ba? Di ba kabayanihan 'yon? Siya, ano ang ginawa niya? Kaya siya tumulong mangampanya, manalo ang Bongbong Marcos dahil mayroon siyang pangsariling motibo. O di ba? Balak nila siguro na human trafficking. Maghakot ng mga Pilipino pa Amerika. At mga turista papunta rin naman ng Pilipinas. Whatever. Kasi kung talagang ang iyong motibo ay malinis, busilak, kung hindi man nasunod yung pinangarap mo, hindi ka dapat nagalit ng ganito katindi. Kung kaya mo tinulungan ang BBM na manalo bilang Pangulo nang sa ganun ay para sa ikabubuti ng bansang Pilipinas, matuwa ka na nananalo. Hindi yung, bakit galit na galit ka? Ngayon binabawi mo na yung suporta mo. Siguro po yun ang pinaka mabigat na rason dyan, yung pangsariling interes na nabulilyaso. Kaya po sobra ang galit. Tama hindi. Analysis ko po yun. So, yun lang po. Nakakaawa naman po kasi dun sa mga taong pinagsisisiraan ng taong ito. Dahil nagkakaroon siya ng, ang dami niyang mga followers na ano man ang sabihin nitong luka-luka na to, pinaniniwalaan nila. O, ang sinisira niya ngayon, Abel Bacudyo, isang negosyante.
Pero siguro ko hindi naman nila madadala na sa paninira yan. Sus ko naman. First family ang binibihisan nito. Tsaka, malaki ng established na negosyante po itong taong ito. 30 years na pala ito sa fashion industry. Hindi basta-basta mapapatumba ng isang inggiterang luka-luka. Ano mga kababayan? So kayo po, anong masasabi ninyo? Kasi itong Abel, kababayan ko, kabikulano ko. Itong luka-luka na yan, ewan ko dyan, kung taga saan yan, taga ibang planeta. Sige mga kababayan, magandang gabi na lang po sa ating lahat na masakit na lalamunan ko. Thank you for watching and see you tomorrow.